Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is April 23, 2026 at tayo ngayon ay pupunta diyan sa may National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela, Malolos, Valenzuela po yan. Dito yan sa may Fatima at dadalhin ko na din sa may St. Clair Monastery sa may Katipunan namin yung Quezon City po yan sa may Barangay 171 Bagong Bong Caloocan. Ha? Saan Bagumbong Caloocan pala ito? Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan. Pag-iisip ka na may iba silang pinagkukuhanan ng pera. Ngayon, inaantay natin syempre yung panig ng ating pise. At paalis kasi, di ba? Baka magbabago yata ang travel itinerary niya. dahil nagpahayag siya ngayong araw. Mamaya may detalye tayo dyan na salamat parang gano'n salamat, in-approve niyo pero parang magdagbago na raw yung plano niya. Pero pupunta pa rin siya sa Dahig para bisitahin ang kanyang kamay. Alamin natin, pero doon sa naunang travel authority Anim daw dinagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, kasama ang Dahig, sama Korea, Netherlands, South Korea. o baka sa pagbalik na yan, Germany, iba pa. Okay, tuloy-tuloy tayo sa talakayan at panayam mamaya, alas 9:07 na pang oras. Narito muna ang Double B bagong-bagong balita. Bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Pasay City. Kansilado ngayong araw dahil walang supply. Ano naman? Murang bigas mabibili muli sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila matapos 2 araw mawalan din ng supply. Grupo ng mga magmamanok tutol sa planong zero tariff sa imported na manok dahil mababa ang presyo ng manok sa kasalukuyan. Okay, ulit. Mayorya ng mga Pilipino apektado pa rin na mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ayon sa Ibon Foundation. Transport Loan Program para sa maliliit na tsuper at operators inilunsad ng Department of Trade and Industry. Utang. May pambayad ba? Wala nang Diba? Ilang pampublikong sasakyan na hindi nagbibigay ng diskwento kahit nasa ilalim ng service contracting program. Grabe to. Inisyo ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So, kumpirmado yung sumbong ng Manibela. Yes, wala talaga. Naku, dapat talagang matanggalan. Imagine mo, binigyan kayo ng pagkakataon, di ba, na tumulong, hindi nyo pa ginamit yan. Ito. Pagtatayo ng mga silid-aralan sa 14 na lalawigan, aprobado na ng DepEd. Sila yata magtatayo na yan. Magtatayo, Ang DepEd, hindi yes. na DPWH. Good morning. Nakatakdang pakipag-dialogo ngayong umaga ang mga guro na kasama pinakadayan sa teachers sa mga opisyal ng Department of Consumer Management. Ito ay para sa kanilang kahilingan ng mga karagdagang benepisyo na matagal na lang inihirit sa pamahalaan. Ngayon man o makakupaman ang kanilang pakipag-usap ng mga opisyal ng DBM nagsalwa muna ng Kilos sa labas ng Tagkapan dito sa may bahagi ng Malacanang. Ang group pusang kabilang sa kanila ang ilan sa mga kinatawan mula sa iba't ibang kasabi ng ATA sa Metro Manila. Ang hilig kanila dagdagan ang entry level salary ng mga guro na mula 31,000 ay dapat itaas na sa 36,000 pesos. Tungan na rin ito ng napakaraming mga bayarin at ng mga guro ang pangangailangan ng mga bata at minsan mga guro ang sumasagot. Di mo sa pila, mabuti pa ang mga sulsalo sa mga tulis na nagdagan ng sweldo pero silang mga guro ay hindi pa rin nagbibigyan ng kinakailangan benepisyo para sa kanilang mabigat na pagtatrabaho. Naunang pangaraw ayon kay Bernardo ng activity ang pagbabago sa patakaran may panglayan sa kanilang trabaho bago naman ay ibigay ang kanilang hinihiling na pagtaas ng sweldo at benepisyo. Ako si Manny Martin ng GMA Super Radio Isawati Balitan ko. Maraming salamat. Ay, maribigay ko lang yung background pa nito na pag-ipuan nila si Overall Deputy Ombudsman Arturo Taranta. Bakit siya mahalaga? Noong 2017 po kasi, siya lang po ang kinumpirma niya
expose ni dating Senador Antonio Trillanes before tungkol sa bank records si dating Pangulong Duterte. Siya ang nagsabi na doon sa harong na dokumento ng Ombudsman mula sa Anti-Money Laundering Council, tumugma itong kino-question dokumento ni Senator Trillanes. Ang ito ng mga detalye ng araw, alam mo ba, noong birthday ni Pangulong Duterte, nakatanggap ang pang-account na yan ng 194 billion na deposit. Galing? Yun ang pinakamalaki. Galing, wala nang nakalagay ko sa galing. Mga managers check ito na ngayon sinasabi galing sa Umunay Drug Court na si Dami. Sammy Uy. Uy. Ang nangyari, ibig sa ituloy ang investigasyon, tinanggal ko itong si Deputy Ombudsman Caranda. Kaya, ayan, nakalimutan na uli yan at inabot ng 10 taon. Ako naman ang kinakatanga ko, partner, yung AMLC, ang tagal na nilang hawak pala ito. Oo. Di ba yung mga records na sinasabi noong pa ni dating Senador Trillanes, 18 out of 18. Takot ba sila nung Sa record, syempre kasi gusto ni siguro nakaupo, alam mo na, di ba? Pero hindi, Meron ba talagang kapangyarihan? Dapat kasi sila ay independiente, di ba? Kaya sila ay nandiyan sa posisyon. Pero na nakikita natin ngayon, abay, pwede palang ipagpaliban yung Andun pagpapafreeze, no? Mambabatas. Para Oo. nila amlak, baka pwede ka magkaroon ng mga pag-iipit amyenda. Para bigyan pa ng ipin ng amlak. Pero ilang taon nang lumipas o nang nangyayari. Kung hindi pa nagkaroon ng Hindi, impeachment yun na nga. hindi natin malalaman. Oo, tapos samantala yung iba na sabi nila konting may mga suspicion. 500,000. Oo, di ba? Hindi pa naman pag-withdraw. Hello, kay ano pala? Boy, sa Luis. May kinig daw siya ngayon sa ating nag-iisip-isip. Alas 9:15 ang oras kahapon. Sabi nga na Miyerkulisan po ang magamang Duterte. Oo. Dahil si VP Sara sa impeachment proceedings, ito namang si dating Pangulong Duterte, kanyang ama, nabasura yung 4 na grounds ng petition na kumikustyon sa jurisdiction ng ICC. So, anong pinaka-resulta nun? Hindi mo siya makakauwi ng bansa. Patuloy siyang madedetine. At alamin natin ang susunod na mga proseso, confirmation of charges, trial. Narito si Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Legal Counsel, Family of PJK Victims. Atty. Conti, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po, ma'am. Ay, nakita ko namin yung reaksyon ng mga kababayan po natin na sinasabi nga, nakasama ninyo noon sa announcement na deny, talaga kumbaga, kinikinig talaga yung sa jurisdiction at ano po ang ating nakikita ko ngayon na selection after this, sinasabi ko ng ICC na sila may jurisdiction sa kaso. Siyempre, tuloy-tuloy yung proseso. Ito nga, binabasa ko yung petition ulit. Iba pag narinig mo, at kahapon pala, summary na narinig natin. Ang haba ng desisyon. Kaya talagang kailangan, kumbaga una, iian, pero pangalawa ngayon, kailangan iimanay. Ibig sabihin lang po nito, ultimo, tama ang naging paraan ng mga biktima na dumulog sa ICC. May karapatan, may kapangyarihan ng ICC na silipin ito. Ngayon, sa pagpapatuloy, may hinihintay tayong solusyon at na-realize ko nga, ang deadline talaga next week. Ito po yung pagpapasya dun sa pinag-usapan noong February. Noong February, isang confirmation of charges. Alam nyo, parang kay Dito Sabay mo na lang, kuya. na Opo. probable Yes, positive ngayon sa Justice Committee. Para pong ganon. Kaya, para po na Miyerkules na, parehong absent. Same formula. So, kung doon, alam kung meron bang ebidensya, sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, dito din sa yung confirmation of charges na nadinig natin, kinukumbinsi sana yung mga huwes ng prosecution na ito ang mga nangyari at ito ang ebidensya natin. Next week ang deadline, pero na-realize ko nga, pwede ngayon. Kasi on or before, kung decision ko, kung i-confirm ba, i-reject ba o i-deny, o ipagpapaliban yung decision kasi kulang pa yung ebidensya. Pagkatapos doon, more or less tuloy ang trial. Kaya lang may panahon lang po ng paghihintay kasi logistical. Mula sa pre-trial chamber, magpapalit po ng huwes.
mapapalitan yung mga nakikita natin, matapos po silang api-apihin ng mga tao, nakita ko yung ibang comment sa kanila. Iba naman talaga ang makakaharap natin. Sa trial. Sa trial. Kaya chamber po ito. Tapos, pero safe din at web. Tapos magkakaroon po ng discussion tungkol sa logistics, schedule, and so forth, bago matuloy ang trial. Kung pagitan nito, ay sorry, Igan, okay lang po, ito po is para sa mga bisita. Pero gagawin natin sa India. Magbubukas po kung oo at criminal charges. Magbubukas po muli ang application for victim as participating victim. Ito po yung, para mag-participate o para magbigay ng views of concern. Pero syempre, ayon na rin sa, syempre magsasabit ng dokumento at ng kwento, maaari po din natin silipin po. Itanong natin sa prosecution o kaya sa defense. Pwede din kasing maging witness ng defense o defense. Pwede po silang tingnan din dokumento, lalo na yung magsasabit na okay ba sa kanila na makausap bilang witness. Okay. Ma'am, ako binabasa yung kahapon na may isang dissenting opinion kay Judge Gotcha Lordsky Panitze yung sa second grounds. Pero mas tinignan ko yung si Judge Lordsky Panitze. Lagi pala siya nag-dissenting opinion. So, at baka magamit ko kasi na ano ba yung parang nagdadalawang isip siya na supportan yung second grounds itong jurisdiction. Dati pa po yan Gotcha Lordsky Panitze. At tapos na, diba, nandun mo siya sa video kahapon. Nakita ko. Tapos yung mabutilong buhok. Opo. Yan, na lalaki. Matagal na rin yung posisyon niya yan na walang jurisdiction, essentially yung ICC sa Pilipinas. Kung naalala natin 2021, umihen na yung Philippine government. Sabi ng OSG noon, si Bernardo Guevara pa yung lead doon. Sabi nila, teka, ipagpaliban ng investigasyon sa Pilipinas dahil nag-iimbestiga kami ng 50 kaso. Ay, ganon. Noong panahon na yun, sabi ni Lord Panitze, alam nyo, yung pagpapaliban, hindi na natin pag-usapan kasi in the first place, walang jurisdiction. Pero siya lang pa nagsabi. Dalawa sila doon. 3 out of 5. Sorry, 2 out of 5. Ano din, majority pa rin ay may jurisdiction at pwedeng ipagpaliban, gano'n din lumabas. Ang kanyang punto kasi, ang preliminary examination ay hindi yung tinatawag na any matter under consideration by the court at hindi kilala dun sa provision sa withdrawal. Kaya nakalusot na natin yung Pilipinas na sisilip ng ICC dahil sa provision na ito, Article 167 ng Constitution. Kung nga parang exemption dun sa konsepto na kapag umexit tayo, ICC, wala na. Ano na to, kalimutan, parang gano'n. Sabi nila, meron ka pa, may any matter under consideration by the court. Kumbaga, kung meron na kaming nasilip, bago kayo Habang miyembro pa. Habang miyembro, bago umexit, bago nag-withdraw, pwede pa ang patuloy na silip, patuloy na pag-iimbestiga ng ICC doon. Limitado na lang yun. Kasi nga, depende kung anong binuksan na. Tapos eto, yung preliminary examination, sabi ni Lord Kit Panitze, ay hindi yan yung tinatawag na any matter. Dapat investigation. Kaya lang narinig din natin kahapon, napakaliit naman ang diferensya ng preliminary examination sa investigation. Sa Pilipinas nga, isa lang yan eh. PI sa atin, di ba? Kaya nalilito yung ako, maski kung panimula. Abogadong Pilipino, ang alam ko, PI, preliminary investigation. Pero sa kanila po, iwalay yung PE, examination, at investigation. Ultimo, sabi din ng ICC, halos pareho lang din yan at huwag natin pag-iwalay yun. Kaya, Curious lang ako, Mare, ito bang nangyari sa impeachment, nakamonitor bang ICC? Kasi kung crimes against humanity, war on drugs ni Pangulo Duterte, pero lumitaw sa impeachment proceedings na napapasukan ng drug money yung bank account sa pamilya Duterte.
may war on drugs, pero nakikinabang sila sa drug money. Nakamonitor ba ICC dito? Well, hindi ko masasabi. Okay. That's the Office of the Prosecutor in Okay. charge of investigating. At hiwalay yun dun sa team namin. Okay. Siyempre, nakakapito po, common legal representative of victims, Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butoyan, at Paulina Masida. Pero, masisigurado ko, oo, nakamonitor, pero hindi yung, kumbaga, diin na ano ba nangyayari. Okay. May mild curiosity at the minimum tungkol sa development in the Philippines. Kasi una, baka may epekto ito sa pagdaloy ng investigation. Pangalawa, syempre political development. Pangalawa, kailangan din nila hidikit yung pera Oo. doon sa patayan. Kaya may mga period May reward. Oo, may mga period sinasabing may pumasok na pera, walang pumasok na pera. Ano yan, of interest din sa ICC kasi ito yung mga panahon na matindi ang war on drugs at mayor or vice mayor si Sara. Kasi yun yung parang pinagsisimula ng killings daw Sa Davao, may death squad at ang naging unang pinuno yung presidente, dating mayor doon. Nung nawala ba siya at naging vice mayor. Kasi totoo yung nung time na yung parang sumagat yung jurisdiction na ICC, November 1, 2011, vice mayor yata siya tama ba? Si Duterte, Rodrigo. Vice Mayor. Vice mayor, gano'n ang ano nila Palitan lang. Palitan lang. Kaya, parang, sino ba ang head ng DPS? Yung tatay as a person? O yung mayor ng Davao with a position? Ma'am, ito, sabi ko ng defense team kahapon na para bang inasahan na nila no, na ganito po ang magiging desisyon ng ICC na ito na nga, nagkaroon ng jurisdiction over dito po sa kasong ito. Inuli. Kayo po ba, meron ba kayong meron ding pagtingin dito, inasahan nyo rin o meron ka ba konti? Kasi nakita natin yung reaction ng mga iba po pong EJK family victims, di ba? Well, doon kami nag-agree. Okay. Inasahan din namin. Inasahan nyo rin. Oo. Kasi, una sa lahat, apila na lang ito. Meron na pong nagpasya. October 2025, in-upload yung decision ng pre-trial chamber. Sabi nila may jurisdiction tayo, ang ICC. Kaya, utos na yun, di ba? Apila na lang ito. Pero pangalawa, ang tanong naman dyan, may naging mali ba yung pre-trial chamber? Sa totoo, may gusto ko naiintindihan sa decision nila, may gusto kong aralin ng pre-trial chamber, may gusto kami i-budbutin, kaya sa totoo, nag-research kami at nagsumikap din na ipaabot yung opinion namin dito sa appeals chamber. Kasi ang ganda yung issue, parang interpretation, kahapon niya kung narinig natin, ordinary meaning. Kaya sa totoo, hindi mo kailangan maging abogado para dapat maintindihan ano ang ibig sabihin ng any matter under consideration by the court. Kaya inasahan namin na mukhang walang mali. Sa research namin, sound and reasonable yung naging decision. Buti na lang, yun din ang kinatigan ng mga judges sa pre-trial, sa appeal chamber. I-note ko lang na nandoon yung isa na lang ba yung Asian Judge Court. So si Tomoko Akane ang presidente ng korte ngayon. Presidente meaning siya yung huwes na bahala sa administrative aspect at siya na lang yung isa yata sa mga Asian judges from Japan siya. Kaya parang ako na wow, continental, intercontinental yung nagsabi. Meaning sa kahit saang bahagi ng mundo tama ang magkaroon ng jurisdiction ng ICC. Kasi di ba parang is it safe to say na kapag kakinontra naman nila yung decision po ng pre-trial chamber 1, parang from the beginning nagkamali din sila. Sa totoo, hindi ko nga masyadong naiisip yun para sa kanila. Kasi yung ICC, mga ano yan halos clinical mag-isip na ang sabi ng batas ganito. Sabi, at pwede kang manalo sa appeals chamber. Sa totoo, medyo kinabahan ako nung pasimula na parang baka malay mo rin, di ba? Alam mo yung Kasi pag hindi na basura, automatic papauwiin si Oo.
wala, Restriction, oo. wala lahat yan. Uwi, tapos, mga dokumento, ewan ko kung itatapon na lang ba nila. Sabi namin, ako yung gano'n, implication. Kung kakabahan ka rin konti, kasi nagkakaroon ng pagkakataon, binabaliktad ng appeals chamber. Hindi po lagi na kampihan, kumbaga. Oo. At kung nakita naman natin, ayon lang talaga dun sa batas. Kaya natutuwa nga kami na, wow, ganito pala yung, kumbaga, completely batas, sabi na natin, apolitical o hindi maapektuhan ng politika, walang hilingan, at puro katotohanan Ang lamang. ano lang, pag nung nanonood ako hapon yung binabanggit ni Judge, yung babae, tuwing magre-render siya ng unanimous decision ng appeals chamber, lagi niya sinasabi na yung sina Kaufman, yung legal team ni Daddy Pong, sabi niya, huwag yung hinahamon ang kredibilidad ng ICC. Di ba lagi may ganun siya eh, huwag yung kino-question dahil sila nga ay nandun para labanan ng nakikita nilang abuso ng mga leader sa kanilang bansa. Kasi medyo maanghang din minsan yung submission ng kung sino mang partido. Nagkakainitan yan kahit sa papel. Pero ito resultang ito, yung pagbasura na yan, gaano pa itatagal ng trial at mananatili si Pangulong Duterte sa Kanilang poder. sa DEHE, sa ICC? Taon-taon ba aabutin ito? Opo, mahirap sabihin. Pero Taon? in practice, maximum 10 years. Ha? Pero sa edad niya, di ba may Shortest consideration three. yun? Shortest 380, Hindi 386. ko masabing consideration yung edad dahil sa totoo, consideration yan ng ICC. Pero sa ngayon, ang gumagamit ng edad bilang at saka yung medical situation niya ay yung defense para patagalin. Okay. Nung nakaraan, kaya sabi ko, tuwak din sa kanila, ay kumbaga get it over with. Nung nakaraan yung February, sila po ang hiling na hindi kayang umupo daw ni Duterte ng mahigit 1 hour. Nakaupo. Ganyan. So, ang nangyari, imbis na 4.5 hours total sana, kada araw yung hearing, naging 3 na lang. 1 hour, break. Break. Pero kailangan present na siya doon sa mga susunod na Sa hearing. trial mismo. Naku, karapatan po yan ng akusado, karapatan niya na i-exercise niya to personally confront the witnesses or the evidence. Pero Pero isang may pagkakataon. May pagkakataon, isa, minimum. Yung parang arraignment. So, sa alam ko sa kasaysayan ng korte, wala pang umabsent forever. Okay. Atty. Conti, Thank maraming you po. salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat din, ingat. Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Alam mo, mukhang matatagalan ng pamilya Duterte makalimutan ng taong 2026. Dito Lalo na nagkaroon itong ng April 22. Sabay pa no? Nagkaroon ng desisyon ng ICC at itong paglabas naman. Nung matagal nang sinasabi na para bagang sa isip ng ilan, ito ba ang rason kung bakit parang ayaw talagang matuloy ito sa House, no? Justice Committee na mailabas yung mga records na ito. Pero ito, makakasaksi tayo na sa taong ito, Oh. lilitisin yung mag-ama. Kung matutuloy sa Senado itong impeachment at yung ICC kung magdidire-diretso. So, pero Trial ito mag-ama. trial na no? Na Oo, trial within na. the year? Alam mo, pag trial, mahirap na eh. Kaya lahat ng mga kaso, iniiwasang mauwi sa trial. At saka, i-reiterate ko lang yung sinabi rin dati pa, no, ni Attorney Conti, na hindi pwedeng magkaroon ng, sabihin na natin, impluensya. Yung mga sinasabi ng ilan dito ng mga politiko, di ba, na parang hindi ba, parang bias di umano ang ICC na kay dating Pangulong Duterte. Kasi talagang nakikita naman patas. No, talagang they make sure kasi credibilidad ng ICC, International kung Criminal dito Court yan. sinampayan, baka may Ayun possibility nga, pa. oo. Oras natin alas 9:32 na mga kapuso, itong one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo.
Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala. Kahit gaano kamura, lalo na kung sobrang mura. Basta hindi ko kilala, duda ako sa quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay may bagong brand. Pero pilit ko pa rin hinahanap ang RightMed. Dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko at matagal ko nang iniinom. Ang RightMed matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi. Kapatay ng quality ng mamahaling brands. Pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw pa ang pag-inom ng gamot. Kaya pagdating sa gamot, hindi ako nakikipagsapalaran. Doon ako sa pinagkakatiwalaan. Pag kailangan ng gamot, basta RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang negosyo tayo, alam nyo, dyan papasok ang Global Dominion. Kung kailangan mo ng dagdag puhunan, pwede mong gamitin ang rehistro ng iyong sasakyan bilang collateral. Hindi mo kailangan iwan ang sasakyan. Pwede mo pa rin itong gamitin habang ginagamit ang loan para palaguin ang negosyo mo. Bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Global Dominion o ang kanilang website, gdfi.com.ph para sa karagdagang detalye. Your gift, sir. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eye check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order for more. Dessert EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Pagcor ang Pagcor Guaranteed website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon sa Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong tumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng Pagcor. Paalala ni Tech, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Miss, anong RightMed nito? Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko niyan at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta RightMed dahil gusto namin na bumalik kayo. RightMed, legalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed, dahil gusto namin na gumaling kayo. Ang galing, itong matagalan. Parang tayo lang ano. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. DZBB. Balitang tama. Balitang totoo. One on one. Walang personalan. Ano kaya ang plan? May plan C na. Plan D. Well, yun ang kanyang mensahe. Ni Bibi Sara dito. Ano ba mga desisyon? Dapat meron ng plan A, plan B, at plan C. Plan D, plan to testing. Or kaya plan sir. Hintay ko yung sagot nila dito sa mga nakita ko. Mga bank records kahapon. Wala pa yung ITR, nakaselyado. Actually, Babawiin daw ng BIR kung hindi in aid of legislation. Alam ba ng BIR na impeachment proceedings yung pinutan? eh yun ang nakalagay daw kasi impeachment, wala din daw doon. So, hindi pwede talaga pabuksan lalo. Pero ang impeachment, exempted yan sa Dapat. sa bangsing kasi. Pinag-uusap sa atin dito sa isang panayan. Yes. May kakaibang kapangyarihan mo dahil Ang accountability ng government official. Eh, sinasabi kasi sa batas sa bangsing kasi kinakailangan may otorisasyon o pinapayagan Pinapayagan ng ng owner Oo, yung may-ari ng depositor. bank account yung iyong mga bank record. Kagaya yung ginawa ni Ramil Madriaga, nag-sign siya ng waiver
para mabuksan yung mga bank account na nasa pangalan niya na anya'y dami account daw ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Oo nga, ito So, mga... inaabangan natin yun. Oh, ito mga ibang comments dito na sinasabi nila yung mga sinasabing 6.77 billion pesos, no? Total inflow and outflow base po yan sa Anti-Money Laundering Council, di ba? Sabi ko ng mga ordinary Pilipino, ano po ba ang itsura ng merong karaming pera, di ba? Eh, sa kanilang bank, wala nga madala sa atin, wala talaga yung mga ordinary Pilipino. Hindi nga makapagbukas ng bank account, di ba? Dahil wala naman silang itatago. Pero sa mga bangko, the reality, gusto nila yung ganun kalaki dahil nagagamit nila sa negosyo nila. Opo. Pero ang problema, yun nga, yung AMLC, yung Anti-Money Laundering Council, ano ba ang Nalikha nakikita natin dito? Kung halimbawa, presidente, vice-presidente, mga ganyan matataas na opisyal, hindi ba sila napag-block nyo? Nalikha Bakit sila ganun? para bantayan nga yung mga kurakot dahil dumating ang maraming panahon na itong mga politikong korap ginamit ang bangko. Ang Bakit tawag ito sa money tumagal? laundering, Oo. doon nila nililinis yung mga illegal na pera. Mhm. Pero pag sinasabi ko gaya nito, do the math. Oo. Sige. Ang sweldo ng isang mayor, kunyari Davao City, solid grade 30 siya eh. Oh. Ano? Papatak ito ng 200,000 pesos buwanan. Times ilang taon? Ilang taon bang nanungkulan ng mayor? Usually, 3 yan. Re-elect, 6, ganyan. Or palitan lang, sa Vice pamilya. mayor o congresswoman muna, babalik uli, ganyan. Ngayon, ang sweldo ng vice president sa Pilipinas ay nasa 300,000 pesos hanggang 370,000 batay sa salary grade 32. Okay. So nakaka-3 taon na siya. So pag tinignan niyo po, talagang ang layo ng mga lumitaw na deposito Oo. sa AMLAC. Ngayon, doon naman sa issue ng salary niya, ang sinasabi, walang cash on hand o walang tideklarang pera sa bangko. Wala man lang daw kahit na ano. Sa 2022. Mhm. Kung nagkakamali hanggang ngayon, hindi ko nakikita yun na impeachable offense. Kasi sa kaso ni dating Justice Corona, gano'n din ang naging issue sa SALN, meron siyang hindi na deklara. Pero ayon po sa batas, ang maaari lang gawin ng isang government official na nakita mong may mali sa SALN, kagaya ni Bibi Sara, hindi siya nagdeklara ng kasyonan, ay gagawin niya, aayusin lang po niya, aamyendahan niya, i-correct niya lang, at isasabit niya, maglalagay lang siya doon, so hindi siya malaking kasalanan. Ang nakikita ko lang doon ay yung hindi nagtutugma. Ang laki ng hindi tinugma, partner. Yun lang. Pero pagdating ko sa salin, Hindi siya ordinaryo. hindi ganun kahigpit to. Ito kahit ilang taon pang nabigo, pwede yung i-correct yun, pwede Oo, amyendahan. pwedeng i-correct siguro kung ang pinag-uusapan natin hindi ganoong kalaki. Ito Hindi, parang dun sa talagang walang... Dun sa record na Oo. meron siyang cash on hand, ang laki rin ng diferensya dun sa mga Tama. pumasok na pera. Kahit doon sa mga kanyang kumpanya. bangko. Kaya kung natigil man, yung deklarasyon ng cash in hand o on Saan hand, nakuha yung ibang yun? ay meron siyang mga bank transaction. Ang tanong, ba't hindi niya dineklara? Tsaka sabi nga ni Representative Santana, hindi ba na deny niya kung active pa yung account. Kasi sinasabi nga nila na hindi na active yung account na yan. Nakapag-deposit pa siya, partner, na may apat na Tapos, raan. meron pa tayong tanong na bitin dito na pinag-usapan nung Monday kay Congresswoman Lulisto. Yung pagkuha ng DRO ni Mans Carbio, asawa ng VP, presidente natin, Sa ITR nila. sa ITR nila. Di ba, merong isang school of law, hindi mo pwedeng i-deklara ang sarili mo as a private citizen. Kasi ito Kasi ay ikaw ay conjugal documents, na asawa ka ng BP, isa automatic yun. yan. Oo, Oo. isa yun. So, yun ang dinidiscuss kayo sa Kamara, kaya hindi nabuksan. Selyado yung box. Selyado yung ITR. Ito Pero na sa lang. akin, Hindi sabi naman ni Chairman Lulisto, I would rather keep this. Kasi nasabi okay sa na isolate pa. Oo. Pero siguro, ang iba, pag-isipan na lang na, mahalaga pa ba yung ITR, gayong lumitaw na yung ibang Yun na mga nga. Alam bank mo, documents? ito
kanina lang, nakausap nga ni na Joel at Gwen si Chairman Ministro, no? At ang sabi niya nga, ito pa lang, ito sa record sa bangko, di ba, na naisiwalat, mukhang sapat na eh. Wala pa tayo doon sa iba pang nag-aakusan. Sabi natin na plano ng pulisya na patayin ang Pangulo, di ba, at ang kanyang asawa. Alam mo, yun pa lang daw, ito pa lang lumabas na ito, sapat na para makasuhan. Di ba, para maiakyat sa korte ng Probable Senado. cause. Kaya abangan natin. Sa susunod na hearing sa April 29, 29. ang sinampila ko, Dusisteko. Susunod na linggo na pala yan. Ang inisyo ng Sabina Dusisteko ay ang NBI para malaman ano na nangyari sa investigasyon doon sa umuning pagbabanta ni VP Sara Duterte. No joke, kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto ko rin na pabalikin sana ang BIR. Gusto ko makita ko ano nakalagay pa rin doon sa box. Kahit na ano pa man, gusto natin tapusin yung mga lahat ng pwedeng ebidensya na sinasabi nila, di ba? Kung ito man ay pabor o hindi. Pero Taong bayan naman ang mag-huhusga niyan eh. sa panig ni VP Sara Duterte, sa mga lumitaw kahapong matitinding mga Aligasyon. pero talagang gusto niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, kinakailangan niya pong harapin ito. Ay, dapat. Yung nag-aakusa sa kanya at sagutin na niya kung totoo o hindi. Ang humarap lang ay bakanting upuan. Nameplate. Alas 9:40, desisyon niya. Pero bukas po ang House Committee on Justice. At bukas din po tayo dito sa programa namin. Kasi ngayon parang tahimik ang lahat. Kanilang Wala pa reaksyon? Wala pa eh. Naantay natin at kami po ay bukas din. Marami ng reaksyon yung kanyang supporter. Kailangan diretso tayo ay Busy sila kahapon, hindi nila alam kung saan sila magre-react. Sa ICC ba? Oo. O dito sa impeachment. Alas 9:44. Teka, meron tayong report. Metro Manila! DSWD nakipagtulong sa ilang grupo ng transportasyon, mga tsuper muling inanyayahan sa walang gutom kitchen para sa libreng pagkain. Christian Manyo, pwede ba tayo Anong ulam? Masarap ang mga Makikipila ka ba? pagkain ng super, ha? Anong ulam? Christian Manyo. Ngayong araw na Only rice ba yan? Ha? Only rice? Scrambled egg, pork cheese, at saka dilis Wow! at may prutas. Gusto ko yan, Lili. Yung almusal ko kanina sa unang gear. Totoo ba? Hindi naman dito galing. Dangkit. Hindi naman kaya kinumuha muna kayo. May nakipila ba doon? Meron nga kami ng pakain. Uy, maganda yan. Kasi DSWD ang may pakada. Walang no? gutong kitchen. Sige. Walang gutong kitchen dito sa Pasay. At pakipagpulong nga, Department of Social Welfare Development o DFWD sa liga ng transportasyon at territory ng Pilipinas o LTAP at iba pang transport sa bansa upang anyayahan ng mga super so walang gutong kitchen ng DFWD dito sa Pasay City. Ay si DFWD Secretary Rex Gatchalian ang walang gutong kitchen ay bukas sa lahat araw-araw para sa almusal at tanghalian. Layunin naman na ito na pag-aani ng gasunin at mabigyan ng sapat na lakas para sa ligtas sa pagbiyahe ang mga super. Lalo na madali ang maghapong pasada sa gitna ng matinding init at traffic. Dagdag pa pamuli sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bukod dito binigyan din ang mga ito ng gulay na binili ng DSWD sa isang NGO na direktang umaangkat ng gulay sa probinsya. Dito naman ni Gatchalian ang walang kitchen ay bukas para sa lahat ng mga pamilya o individual na dumaranas ng bukog, partikular na ang mga walang tahanan at mga individual na nakararanas ng voluntary hunger. Nakatakda naman magbukas ang kaparehong pasilidad at programa ang DSWD sa Cebu at Zamboanga. Ako, Christian Manyo, nagsiservisyo sa radyo. DSWD, balita, totoo. Pumila ka na, Christian. Mag-exercise. Bawal. May pagpili daw si Christian. Oo, doon tayo sa mga... Totoo naman kasi, di ba? Okay yan, ha? Pagka ito ay Kanin, itlog, corned beef, corned beef, tsaka dilis. Dilis daw. Imagine mo, di ba? Ang hirap magpaneho ng Libre, gutom libre. ka. Hindi, mas mahirap yung iniisip mo kung saan ka bibili. Yun nga. Wala ka O, pang ito po. Dito na kayo dyan sa DSWD. Walang gutom. Hindi ko na ano. Kitchen. Ba't yan ni-report? Walang bumipila. Meron. Marami. Alam ko na. Kaya ina-arrange namin para malaman ninyo
Isang lugar nga uli. Ito ay... Anong meron dito? Ano meron? Ulam? Ano ulit? Walang gutom kitchen. Oh, Saan nga? Saan? May pilot area sa Pasay. Pasay. Oo. Eh, sana dagdagan yung walang gutom kitchen yan. Unlimited. Unlimited rice. Wala, isang cup ka lang. Kita mo yung iba sabi nga, gusto mo magkaroon ng abs tsaka matibay na pangatawan? Oo. Kunin mo yung diet ng construction worker. Maraming kanin. Walang ulam. Nakita mo yung mga construction worker, ang titibay niya sa initan, nakabilat, pero makita mo may abs. Uy, alam Eh, mo, makita mo naman yung kanin nila, ilan? pero partner, wala sa kinakain yun. Sa ginagawa nila, kaya may abs sila. Kaya nga, malakas kumain, tapos yung hirap ng trabaho nila. Oo, yung buhat nila. Kaya kita mo naman yung katawan nila, di ba? Hindi mo Minsan, masasabing malnourished. minsan naiisip mo ba na magiging worker para magka-abs? Iba ang dating ng construction worker, no? Oo, grabe kasi. Pero Kaya ang dami lang biktima kasamba, iba ang katabing ginagawa. Hindi nagkakaligawan. Ano ka ba? Single. Oo naman, syempre. Pero iba ang dating, ha? Oo, di, grabe Actually, matipuno eh. Meron akong mga Walang nasasabi pat. na minsan, yung mga, ang ending ay earn, ay malalakas ang appeal. Anong Construction worker, plumber, ganun. Mga di Eh, ba? paano yung blunderer? Wow, magkakadating nun, ha? Buhay. Buhay na buhay yun. Blunderer. Blunderer. O, di ba? Mga carpenter. May kasama dito. Ha? Oh, taxpayer. Oh, pwede naman. Nasa na ayuda ng mga Maalala tuloy ni John. Ayuda. mga Ayuda. Malakas ang sex appeal ng mga mga report, Yeah. mga anchor, Hindi broadcaster, mo. broadcaster, everything, everything. Iisip. Bakit? Mga engineer. Wala lang. Jay, malakas ba? Yes. Engineer. Then, mag-iisip. At mga yan ang sabi, ha? Oo. Teka muna. Magbabalik ka, Mer? Alam ko sabi, 50 exacto, one-on-one. Wala personaler. One-on-one, walang personalan. GMA, Super Radio, DZBB, Balita Totoo. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Kahapon, nakamubo na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, bumabalik? Ay, mas malala. Binat na yan, pag may lagnat, sakit ng ulo, at katawan, sa binat at sabay-sabay na sakit. Mas bilis banat na apat. Customer to Tarzanol in as fast as 30 minutes. Hindi lang quality yan. Tarzanol caffeine is a generic name of Reptile Force and symptoms resist consult your doctor. Sa panahon ng pagluluksa, comfort matters. A Denitas Chapels and Columbarium redefine farewell with dignity and elegance. Ang bawat family room, maaliwalas at komportable. So even in grief, your loved ones can find warmth and comfort. Let A Denitas help you say goodbye with much love. Located along Commonwealth Avenue, Quezon City. Call 02-886-80008. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipino confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Miss, yung right hand nito. Meron kaming iba. Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right hand. Dahil gusto namin na bumalik kayo. This is a present good for doctor. Right Med, de kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Kilala mo na ba ang 5-star? Na pag nakikrave ka ng chicken, nandyan lang yan. 5-star na malapit sa iyo, may fried chicken at roasted chicken. Kaya may choice ka, depende sa trip mo. May chicken bowl din kung gusto mo ng quick and convenient na option. Kaya, tara na! Dumaan sa 5-star. Piliin ang paborito mo at i-enjoy ang chicken cravings mo. 5-star chicken na! Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kalamang pangkalusugan. Healing
9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama si Doc Eminel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. DZBB, balitang tama, balitang totoo. One on one, walang personalan. Pitong sandali na lamang po, mag-aalas 10 tayo. Salamat po sa pagsama sa amin. Kanina, tuwang-tuwa ako doon sa ginawang parang tulong ng unang unit. Alam mo, title? Ano title? Magagaling yung mga tagpunang yun sa title. Alam mo anong title? Hawak mo ang bill. Oo, tapos binabayaran pa nyo. Oo, tinutulungan. Ang galing. Pwede ko ba ibigay yung hawak ng bill? Ayan. May solar. Hindi na lang nagbibenta ako. Kuryente. Hawak mo ang bill. Lahat talaga magtutulungan sa ganitong sitwasyon. Oo. Diba? Pero Bayan yan pa rin tayo. At yung mga nananamantala, may tulak natin sa Manila Bay. oo nga, kayo naman, di ba? Eh, tanggalin na yan sa yung mga service contracting na nagdadaya pa ng 20%. Sumasali kayo tapos Tanggalin nyo na yan. Wala kayong karapatan dyan. Di ba? ito ba yung mga ano? Tinutulungan nga kayo, tapos Tinatanggal yung babalik nyo lang naman yung tulong na tinulong din sa inyo. Tinatanggal Ayaw pa ninyo. Tinatanggal yung tapulit. Oo, di ba? Pero may rollback naman yata ha? Meron na naman. Gusto natin yan. Hantay natin ang Pangulong mag-announce para sumunod. Ano mababasa mo, Madam Puri? Ang aking nababasa. At nabayanan muna natin, ha? Kasi nasusunod na linggo pa yan. Ito abangan natin. Supreme Court, inatasan na si Pangulong Bongbong Marcos. Magkomento sa petisyon. Air Polican. At saka mag-physical at mental exam daw. Ilan na yung air quality para sa drug test. Voluntary kasi ang drug. Ewan ko. Pero di ba dati na siya nagpa-drug test? Bago siya maging presidente. 2020. Si Atty. Vic Rodriguez pa nag-announce na negative. Pinapakita niya sa press mo. Yes. Hindi na sila magkakampi na Atty. Vic. Kaya sabi na Atty. Hindi na sila pati. Hindi na sila pati. Sabi na Atty. Vic, mag-fire Polican. Iba talaga ang init ng hangin. Ayan. At nabayanan din natin. Pero kung Supreme Court, dapat malima ang Pangulo. Diba? Para wala nang buta rin sa kanya. Dito sa walang katabusang issue ng drug test ng hair follicle. Okay? Ang dami namang hamon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hair follicle, drug test, tsaka health test. Oo. Boy pa ba? Mag-physical at mental exam daw ang Pangulo, sabi ng Supreme Court. Nakikita ng mga reporter natin kung ano-anong binubuhat eh. Kita nag-launch sa bigas, binuhat yung sako. Oo. Hindi ka tayo 10 kilos. Huwag lang may mag-launch ng car dealership. Oo. Totoo ba pag mayroong nag-aksidente, bumalik ka, Oo. tinatawag ang Pangulo. Hindi yata kasya doon mga. Oo ba? Ganon? Sabi lang. Ay, naku. Malakas. Mas importante, ano ang say ng mga tao Tapusin niya kaya, ilang buwan na lang siya. Hayaan natin na ang trabaho. Gusto ba natin magkagulo to? Diba kaya naman natin ang gulo na meron na ang dami ng problema ng bansa. Ito, tignan natin. May survey kasi na gagawin. Kaya mo. Hindi kaya mo? Impeachment. Mayroon pang Di ba ano doon sinasabi, sa unahan, no? Sa survey, malakas si Pupunta ako sa monasteryo. Sara Duterte sa Ha? 2020 Pupunta ko doon sa simbahan. national election. Kaya Ang Madrid. nagtitila nga siya. Oo nga, malapit lang naman nun. Malapit lang pero hindi ka naman makakapasok ba? Impeachment Wala mo proceedings eh. sa Kamara. Kung meron mga nag-iisip at magbabago Ay, ng kanilang gusto desisyon. natin ang tabayanan Kasi ng iba kasi dinaanan ko ngayon kasi galing na akong Valenzuela. Kasi di ba maisip? Masikip yung daan. Wala tayo oras. Ay, hello Alas muna. 9:57, hello! Gilmore Ramos, I love you, sabi niya. I love you too. Ayan. Ay, ano pangalan? Gilmore. Ay, lalaki. Ay, bakit? Pagmahalan tayo lahat. Oo nga. Oh, thank you sa panonood po ninyo sa amin dito, ha? Bukas ulit. Alas 9 hanggang Hindi alas ka kasya to. 10. Yes. Pero balita nga nyo. Balitang hali ay tumutok din po
tayo ha. 11 a.m. sa GTV naman kami Ay, driver eh. para sa tuloy-tuloy na balitaan. Balitang hali. Balitang Mark Susan Doon susunod kasi na. tayo sa subdivision eh. Ito ang Ibang tinuro ng ano. Walang Dito na yan, ma'am. Oras natin ang alas 9:58. Dito na nga yun, no? Ito, naka-arrive na, ma'am. ating pinoprotektahan. Noon at ngayon, Serbisyong totoo. Ito na po. Tingnan niyo po yung app niyo. Kayo po yung nag-book, ma'am? Oo, monastery ng Katip, ano. Oh, tingnan niyo po yung app niyo, ma'am. Naka-arrive na tayo. Wala pa. Arriving by 9:58. Pero wala naman dito simbahan. O bakit? Hmm? O, wala naman simbahan, monasteryo yun eh. Oo nga po. Yung book, tingnan niyo po sa akin, oh. Ayan, naka-arrive na po. Oh, well, pero hindi naman itong monasteryo. Wala naman simbahan dito. Kaya nga po, dito tinuro, oh. Mali ang tinuro ng Waze. Kaya Naka-arrive nagtataka tayo. bakit pumasok ng subdivision. Kaya ginawa ko yung cellphone ko. Ayun, naka-arrive. Oh. So, hindi ko alam kasi dito, eh. Dito yung tinuturo na, eh. Wala naman ditong simbahan subdivision itong pinasok natin eh. Wala naman ditong simbahan subdivision dito kuya. Simbahan ang pupuntahan ko eh. Pero mali ang pinasok natin. Katipunan eh. Katipunan Avenue, Katipunan dito subdivision to eh. Pinasok. Katipunan Avenue yung monasteryo. Ilabas mo na lang muna kuya. Kasi Katipunan Avenue ang address eh. Kaya nga, dito tayo na eh. Dito ka sinuro ng Waze. Ayan. Mali yung ano ng Waze. Dito rin po yung sinasabi ni Google, eh. Naka-arrive naman na tayo sa app, ma'am. Ah, sa Aparay, pero hindi naman Oh. simbahan napuntahan. Kaya nga po, yun Mali. ang sinano ko po. Oo, mali. Oo nga po, kasi hindi ko rin naman kasi kabisado yung ano, pupuntahan Hindi niyo. mo kabisado? Wala, ma'am. Nagsusunod ka lang sa Waze? Sumusunod tayo sa kung ano yung pin. Kung ano yung tuturo sa amin, ma'am, Oh. na dyan sa book, yan lang. Yan lang po yung alam namin. Mali yung ano, mali tinuro. Ah, So saan po kayo? Sa Katipunan. Kaya nga, wala eh. Hindi ito yung tinuro, ma'am eh. Hindi ko alam Dito eh. sa ano, monastery ng ano. Kaya nga po, mas- yung book siguro nyo is paki-double check lang po. Ito nakalagay. Tingnan ko. Paki-double check po. Kasi naka-arrive po tayo, ma'am eh. Oh, St. Clair Monastery, Katipunan. Nakalagay po kuya. One way yata to. Nakalagay dito St. Clair daw. Paki- Magbubuk uli ako. Hindi mo pala alam yung pupuntahan ko. Ma'am, lahat po kami, ma'am, hindi namin alam ang pupuntahan ng bawat passenger po namin. Okay. Nagbabase po kami sa PIN. Sa pin. Kung ano po yung sa nakabook pin. po. Ito po, oh, nakalagay Oo oh. nga po, pero pinakita ko naman po, nakita Oo. nyo naman po kanina, naka-arrive tayo, Oo, di ba? Arrive, pero hindi Oo. naman ang Kaya nga pinuntahan. po, Anong So, gagawin ko dito? naka-arrive tayo. Magbubuk uli ako. Usually po talaga kapag ka ganun naka-arrive, talagang hanggang doon lang po tayo. Ngayon, tinutulungan ko kayo para mahanap yung sinasabi nyo po. Opo, sige. Magganito na lang Tinutulungan, ako sa iyo, kuya. pero yung ano po, nagbabase po tayo. Hindi Oo. ko alam kung saan po tayo pupunta. Kaya kasi kuya kanina, nagtataka ako, sabi siya siguro dito kasi hindi ako taga rito. Hindi ko rin alam po yung sinasabi nyo, ma'am. Nagmakamali din pala ang Waze. Nasa book po yan, ma'am eh. Baka dyan po yan dati. St. Clair nakalagay, draft of at St. Clair Monastery, Katipunan. Nakalagay dito. Tatanong ko lang po dito. Sige. Boss, magtatanong lang po. Saan po yung Katipunan? St. Clair Monastery daw. Yung kasi dinuro ng Waze. Yung kasi kuya dinuro ng Waze, mali naman. Kaya niyo po yung guard na lang. O kaya Si- yung mga tricycle po dyan na nakapila. Sige po. Diyan, paglabas niya may makikita kung baka may nakapila dyan. Thank you, thank you. Nagkakamali pala ang Waze. Kaya ba, kahapon pumunta rin ako sa Santa Cruz, tinatanong ako ng matanda. Sabi ko po yan, nagsisimba ako sa mga simbahan kasi nagpapasalamat ako. Hindi ko alam po.
Kaya malakas ang loob ko magpunta sa mga simbahan dahil may Grab. Eh, doon pa rin tayo pinapabalik, Oo. ma'am eh. Hindi, kuya. Mali po yung ano. Magbubuk uli ako ba? Hindi na. Magdadagdag lang kuya sa'yo. Ang Ano problema. gagawin ko? Ang problema ko dito, ma'am, may ibang book na po ako. May ibang Nabatuhan. book ka na. Oh, nabatuhan na po ako. Yan po talaga tinuturo. Mali ang ano, ilabas mo na lang ako kuya dyan. Kung saan ka lalabas doon na lang ako para makabuk ako ulit. Oh. Kasi punta na ako simbahan eh. May panata akong... Hello. Hain ka. Pero ang babayaran. Sige. Tapos na gusto ano katanong. Doon siguro. Kaya malayo to. Iba nga itong ma'am. Baka dito dati yung ano, ma'am. Tanong lang po natin, ha? Boss, tanong lang po. Saan po yung monasteryo ng ano, Santa Clara? Katipunan. St. Clair Monastery? Oh, Katipunan, Katipunan nakalagay. daw? Katipunan. Wala dito, ma'am. Eh. Opo. Yung simbahan ng mga madre, monasteryo ng ano, Santa Clara. Saan po yun? Malapit na lang dito. Oo, pagdating dyan sa highway, kanan kayo. Pagdating ng SM, Oh. SM kanan po. Makikita mo may Flying B, Link Fuel, kaliwa po yung gano'n. Yan, bakit na yun, malapit. Anong pangalan ng simbahan na yun? Mother Ignacia. Mother Ignacia? Hindi, Iba eh. monasteryo ng Santa Monasteryo Clara daw eh. po. Ministeryo ng Santa Clara. Opo. Mali nga to, ma'am. Mali nga yung book Ilabas mo nyo na po. kuya, magmumukha kong bago. Katipunan na nyo nakalagay eh. Katipunan Avenue, Quezon City naman nakalagay, oh. Eh, Quezon City, Katipunan nga yan. Caloocan po ito eh. Kaya nga, Mali ang pinagay mali ng po Waze. yung ano. Mali Oo, ang yung ano, ano no? ni Waze. Di ba, Balik ko kayo, Quezon City, Katipunan. Doon ang Magbubuka Katipunan na lang ulit talaga ako yan. kuya. Sige po. Papunta Diyan sa Regalado. pasagit, ma'am. Oo, dyan lang ako sa gate. Ay, thank you pa. Thank you. Thank you. Ay, salamat. Mali si Waze. Tama ng pinin ko, Katipunan. Dahil ako kuya sa may gate, bahala na. Sige po. I-double check nyo yung ano po nyo, ma'am. Yung, Oo. yung ipipin nyo. May tawad na sa gate, may bayad na 1499. Bayarin lang na dyan. Tingnan mo si Lolo mo John, si Maricel. Siya dahil siya. Yan, doon po tayo sa labas. Sabihan mo, Para, agad mo sa Gcash sa driver, yung Gcash ko. Agad mo sa number naman sa driver. Paano ko siya ma-Gcash na huni ako digde? Sabutan mo. Agad sa Gcash number niya. Sige kuya.